We love thy Sabbath, Lord. Good morning and welcome everyone. We are so grateful to have you join us today at Calbayog Adventist Center Church. Whether you are a long-time member or a first-time guest, or someone returning after some time away like a student, we want you to know that you are deeply valued and truly welcome here in our church. As we gather to worship, reflect, and rejoice in the presence of the Lord, may this time together renew our spirits, strengthen our faith, and deepen our sense of community. If this is your first time here with us, we invite you to make yourself feel at home. I'll be reading our visitors nga nakalista sa aton logbook. Here we have Brother J. De La Peña from Catarman, Northern Samar. Welcome, brother. Kung kinsa ang duol, please extend your hands. We have Brother Renzo Dala from CPAC. If I'm not mistaken, nag-serve si brother is from Santo Niño. Ang imong mga kauban karon. Thank you. Let we have Christine Ortilano from Santo Niño, Sister Ludina Barandino, Irma Orato, Sister Emilita Barandino. Thank you. Then we have from Masbate, Sister Eileen Bernardo. Lastly, we have Brother Neil Quisido from Lutupan Church. Am I right, brother? And I think kauban niya ang iyang family as well. We do apologize nga wala mo na lista dinhi. And I see the husband of Sister Dawn. So welcome as well. And everyone is, kung wala mo nalista sa atong visitors logbook, you are all welcome as well. Let me read to you the sequence, the participants of our divine worship. Our song leader is Sister Annalie Bulitres. At the piano is Sister Candy May Lagang. Then our thoughts of stewardship is Brother Pilito Dimit.
Then he is going to also to give us the offertory prayer. Our scripture reading is Brother Omar Lotok. Then our children's sermonette, if she is available, is Sister Delia Bacamante. Then the one who is going to give our musical offering is the June Mihika and family. Then our deaconess is Sister Linda Hipayo and Sister Edona Mihika. Psalm 95. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of salvation. Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is great and great King above all gods. In all his hands are deep places of earth. In the strength of hills is also his. The sea is his, and he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Let us open our hearts to make God has in store for us today. Once again, welcome, and may God bless us richly. Holy, holy, holy. The Lord in Zion reigneth, for him of adoration.
ta. O Dios na mga gamhanan, maluluyon o humigmaon nga amahanas kita sa mga langit. Nagpasalamat kami Ginoo sa imong gugma sa matao sa kanamo. Ebidensya ni ini ang kinabuhi ing hangtod karon among napahimuslan. Salamat usab sa kahigayonan sa pagsimba o pagdaig kanimo. Nining adlaw ng ipapahulay. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala nga nabuhat batok kanimo. Naghangyo kami nga imong tugutan ang imong balaan nga espiritu karon nga magakunsad, magapuyo sa mga kasing-kasing o magaabri sa among nahuna aron among masabtan ang imong mga mensahe gikan sa alawiton o gikan sa imong pulong. Ug tuguting nga gikan niini kami makabaton og dugang kadasig, kalig-on, pagkamatinud-anon, pagkamatinumanon sa pag-alagad kanimo hangtod sa imong pagpadayag pag-usab. O Ginoo, hinaot nga ikaw malipay sa among himuon karon nga pagsimba. Kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa dili pa magakuha ang atong mga diakonisa sa atong mga halad ug kapulo, atong ablihon ang atong balangang kasulatan diha sa mga libro sa 1 Kronikas chapter 29 verse 14. Ubani ko ninyo sa pagbasa mga kaigsunan kung naay mga Biblia. Nagingon dere sa bersikulo 14, apan kinsa man ako ug unsa ang akong katawuhan nga kami mahimong takos sa paghalad sa kinabubuton sa ingon niini. Kay ang tanan nga butang gikan kanimo, og sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo. Ang atong mga diakonisa andam sa pagkuha sa mga halad ug kagapulo.
Pagampo kita mga kaigsunan. Gamahan ang Diyos, may gugmaon alang kanamo. Bisan tuod kami o Diyos, makasasala apan ang imong gugma, imong ipasulabi alang kanamo. Salamat sa panahon nga kami nakaanhin, pagsimba, pagdayeg sa imong ngalan. Niini, aniya ang mga kaanak, imong mga kaanakan, nagauli sa ilang mga halad o ikapulo. Kami mapasalamaton sa tanan nimong mga kaayo alang kanamo. Niini, panalangin ni o Diyos ang matag buhat sa among mga kaigsunan nga ang ilang mga buhat o Diyos mahimong mabinungahon. Diha sa mga opisina, diha sa mga uma, o diha sa mga pagpangisda o bisan unsa pa nga mga buhat o Diyos. Amo kini balik kanimo ginatugyan. Dawata kini pinaagi sa pagpasaylo sa among mga sala. Kini among handog ginasalig tungod sa ngalan ni Kristo sa manluluwas. Amen. Ang sentro sa aton mensahe makita sa Matthew 28 verse 19 to 20. Akong basahon sa English. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I've commanded you. Look, I myself will be with you every day until the end of this present age. Mangluhod kit para sa tabak. Sa kalangitan ni tag sa nga kinabuhi. Kami Ginoo ikaw nagbantay sa bug-osip balay ang puanan Ginoo. Ang Ginoo kami nagpiko sa mga nagpakita sa amon pagrespetar ngan pagsumite sa mga kaugalingon dida sa imong gahom Ginoo. Ug nagpakita kini sa amon gugma nga pagtuo dida sa imo Ginoo. Ningatak na kami hangyo Ginoo nga ikaw magalimpyo, magahugas sa amon pagkadiri matinumanon, sa amon pagkamasasala sa imong tubangan Ginoo. Aron kami maging takos matawag nga imong mga anak ug takos nga magkig-uban sa imo pagbahuway sini nga balaang adlaw. Ginoo amon laki na ampo nga ikaw magpanalangin sa mga tanan nga nagsimba karon dili sa Kalbayog Adventist Center ug uban po na mga kabugtuan nga adto sa mga nagkadolalain nga mga churches Ginoo. Amon appeal po Ginoo ang programa labi na dito sa Malahog. Ikaw magpanalangin ini maging manilampuson Ginoo sa katapusan sini nga adlaw sa programa
ani ini mga hamiling kala Ginoo nga madara di sa tiilan, kaupod po namon sa pagsimba ug makaupod namon paghulat sa imong ikaduha nga pagbalik. Ikaw Ginoo magabisita sa mga kabugtuan nga nagsakit physically, labi na yan na Ginoo sa panahon nga daghan ang sakit nga ramuhom, sipon og ubo. Damo na epektuhan Ginoo labi na ang pagsimba. Ikaw magahikap Ginoo sa imo makaayo nga kamot Ginoo, sila makatagaan nimo balik sa ilang kusog kabaskog sa panglawas, makabalik sila sa pagsimba dili sa simbahan kaupod namon. Og ikaw lat magabisita Ginoo sa mga tawo, mga kabugtuan namon nga nagakaluya sa espirituhanon. Ikaw kunta maghatag sa imong ilang gikinahanglan nga kusog dito. Ilang pagtuo Ginoo nga sila makapadayon bisan loyo sa mga challenges, mga clutches ni Satan Ginoo nga makayanan namon ini pinaagi sa imong pagtabang sa amon. Amon lat ginaampo ang tanan nga participant siya na sa ikaduha nga bahin, siya na nga aga Ginoo labinan amon speaker nga si Pastor Alberto Pamesa Ginoo. Ikaw magagiya, magapanalangin sa iya. Tanan nga mensahe nga magawas siya baba Ginoo, makahatag og glory dida sa imong ngalan ug makahatag inspiration, motivasyon nga di sa mga katawhan nga mga nanamamati. Pasayloon mo kami tanan sa mga sala ug amon ini ginasalig tungod lamang sa gahom ni personal na manluluwas naman si Jesus. Amen. Good morning, children. Happy Sabbath. Are you ready to hear a story? Okay. So our title of our story today is A Heart of Thanks. Pusong pagsasalamat. So one day, there's a girl named Lila, had always rushed through life, work, and chores, plans and more plans. Si Lila kono, permi kono siya naglalaksi.
permis siya nagdadali sa mga trabaho, mga gagawin bahay, even more plans. In that dinner, gratitude was something she said at dinner, not something she truly felt. So, nagpipray ko na siya sa dinner. Pero, di rin niya feel na magpapasalamat sa Ginoo. But one morning, her car broke down. Way to work, standing on the side of the road. Rain pouring down, she wanted to cry. So dito ko no sa usa ko no kaadlaw, dito ko no pakadto sa work niya sa iya trabaho, bigla ko no narubatan iya kotse. Tapos kumato siya sa gilid sa road and she's the rain pouring down in the road. So, nagtangis siya. Sige siya tangis kay nag-uran na, tas narubat pa ang iya kotse. So, then an elderly man stopped to help and give her a ride and share his umbrella and smiled the whole way. So, usa ko no ka lolo, nag-help sa iya, then she shared ang umbrella to her, and nag-smile siya kay Lila. And the lolo said that God gave us little delays so you don't miss big blessing. So children, biskan by the mali na kwan sa iyo, by the gihap big blessing na maabot sa iyo. And that evening, sitting safely at home, Lila family finally understood gratitude wasn't for when things went right. It was for knowing that God was with her even when they didn't. So, everything happens with a good reason. She whispered a prayer of thanks, not for the smooth days, but for the rough ones that reminded of His goodness. So, nagpray siya kay napasalamat siya sa Ginoo. Kay gitabangan siya, biskan, di siya nagpe-pray. So, children, remember that even troubles will have a good reason for us. So, children, follow after me. Give thanks in all circumstances. For this is God will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5 verse 18. Thank you for listening. May you go back to your seat.
It is my honor and privilege to introduce our speaker for today's divine service. He is a man of deep faith and dedication to God's work, a servant leader who has faithfully served the church in various capacities throughout the years. Currently, he serves as the Sabbath School and Personal Ministries Director of the Central Philippine Union Conference. Before assuming this role, he also served as the president of Summer Mission of the Seventh-day Adventist Church, where his leadership and passion for evangelism greatly inspired both members and workers alike. Pastor Norberto Waga Pamisa is known not only for his strong commitment to the mission of the church, but also to his Christ-centered messages that touch hearts and strengthen faith. As he shares God's word with us today, may we open our hearts and minds to the message that the Lord has prepared through him. Brothers and sisters, let us welcome Pastor Norberto Waga Pamisa. Daghang salamat, Brother John, sa pagpaila-ila sa naila na daan. Og salamat sab sa family Mihika, no, sa manindot nga mensahe sa awit that only tells us that nothing is beyond notice or the knowledge of God. He is all powerful. And he can answer everything that we need only on one condition, that we have to rely on him. Og nagpasalamat ko mga kaigsuonan nga mabalik din 1 week lang ang gap, no? Balik ta din tungod kay schedule man ta sa crusade dito sa Malahog. This is a 10-day crusade. Kay ako ni siyang kung kan ba panata ba. Ako ni siyang commitment. Kay ang October 23 birthday sa akong papa. Tapos ang November 3, birthday na ako. No? So, ako nang gipromise sa Ginoo, kana siya nga mga pizza, kada tuig mag-crusade ko niya. Nahimo na ako ni Romblon, sa Mindanao. Kada tuig ga-crusade ko na. If you have remembered, last year nag-crusade ta pero dito sa Katarman. Dito ko nag-celebrate sa akong birthday. Pero karon kay taman raman is Pizza Uno, kay Pizza Uno raman ang crusade, Pizza Tres man ang akong birthday. Gi-invite mo na ako, tanan. Mga igsoon sa akong birthday karong, kay di man makaadto dito sa November 3, sa November 1 na lang o November 2. Dito sa sementeryo. Kay magdala man mga tao nagpagkaon dito. Yan pagka nila, laina ni mong birthday, Pastor, oy, kaya ang gasto ni mo, mura magsobra na sa ipangandam daw sa kalag-kalag. Pero what is important is, we can have something para sa Ginoo, no? Ini nga mga panahon na mga igsoon. Nanata sa atong third night, dito sa atong crusade sa Malahog. Apoy mga tao ang nagtambong, mga igsoon, nang hinaot nga mubunga ni, o mga tao alang sa ginarian sa Ginoo. Ang uban na anay sikandos siguro aning akong message karon. I preach this in Katarman. Na dili na ako gusto nga dili niyo ni madunggan because you cannot expect other thing than a challenge to do the mission because mao man siyang akong department, mga igsoon, Sabbath School and Personal Ministries Department. Akong i-explain ka ganina nga, ang Sabbath School and Personal Ministries Department, ang iyang aim is that ang kada church mahimong training center, tapos ang fellowship mahimong manpower, ang foundation is Bible study and prayer, dayon personal ministries mao ang product, no? Byproduct or end product sa Sabbath School, mga igsoon.
Nang hinaot ko nga, human ani karon mo gawas ta, uban ang commitment ngadto sa Ginoo sa pagbuhat sa iyang buluhaton. Mao man ang kondisyon. Naay mga reason nganong ingon ni pirmi ang ako nga message. Uplan, go. No? Nakabalo mo sang uplan? What is uplan? Unsang uplan? Ibalik na. Unsa man ang uplan? Kabalo mo sa nang uplan? Uplan? Uplan tukhang lay itong uplan tukhang sa. Actually, ang uplan is an abbreviation of operation plan. Usually, ginagamit ni sa mga military. Ang nasa ko, uplan, operation plan, shortcut na siya. Unya sa ato, because we are claiming to be soldiers of Christ. Di ba kakanta ta? Onward Christian soldiers, marching us to war. Marching us to war. So, ang ato is uplan, go. No? GO, Global Outreach. No? Uplan, go. Mga ikson. Just imagine, naglingkod ka. Kauban sa mga disciples sa diha nga gisulti ni Ginoong Hesus kini nga verse nga gibasa ka kanina sa atong igsuon. Matthew 28:19 ug 29. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I have commanded you, and lo, I will be with you always, even unto the end of the world. Mao na siyang pirmi introduction sa akong message, mga igsoon. Nya kanunay nako gina-emphasize nga kini siya nga verse unique ni siya. Kay daghan ni siya og unsa gani? Daghan og verb. Unsa gani ang verb? Action word. Unya ang end ni this verse end with a promise. And I am with you always, even unto the end of the world. Both pasabot, if you try to analyze, if this contains a lot of verb and action word, that means the premise is only those who are in action will be accompanied by Him. Kadturang naa sa action. Kaya generally, what is the purpose of accompanying us if we are only sitting at the benches of our churches or just lying in our homes? Unsa may pulos nga iyatang kuyugan? Anon pulos nga iya kita updan kung waray man la kita nagalakat? Di ba? So, mana siya mga igsoon? Imagine nga kauban kaniya. And this is not a suggestion. Og dili na siya feel like it. Wala na nagpasabot nga suggestion na ingon si Jesus nga, hala, na ako'y suggestion sa inyo, kaya mga tao man muna ko, panlakaw mo og himo ang tinunaan ang tanang katawan. O di ba nga, kung ganahan mo, panlakaw mo. Pero kung dili, pangatulog lang mo. Dili ni suggestion mga igsoon. This is a divine mandate. Sugo ni. Mandar ni sa atong commander, mga igsoon. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. O kini nga teksto, nag-summarize kini sa identification sa iyang iglesia. Nagpasabot nga ang iyang iglesia nga gitukod, ingon niya, is Christian, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. Tapos, ang iyang iglesia, Trinitarian, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Nagtuo sa tulo ka persona sa Diyos. Iya sang gitudlo nga ang iyang iglesia is Catholic. Dili Roman Catholic. Kaya ang meaning sa Catholic, universal. Go ye therefore and teach all nations, mga igsoon. O ang saad niya, ubanan taniya, mga igsoon. Gani, klaro kayo, ingon si Ellen G. White sa Gospel Workers, page 352. The work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Unsa daw? Dili kuno mahuman ang buluhaton sa Ginoo dinhi sa yuta. Dili hangtod ang lalaki, mga babae that comprises the church, ikaw ug ako.
dili makigiusa. Sa mga ministro o sa mga opisyalis sa iglesia, dili gyud mahuman. Nakaingon ko, this is a challenge. Pero akong nakita nga, dunay rason nganong giingon ni Ellen G. White kini, og naingon sa Ginoo ni Jesus nga, go ye therefore. Nagpasabot ba nga, kung dili ta motabang, dili gyud mahuman? Mga igsoon, atong tanan. Ang rason manggod niingon siya sa Matthew 9:37. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Ang alaniyon daghan, apan jutay raang mga ngani. Subot pasabot, wala ba'y kakayahan ang Ginoo niini? Kay karon as of 2023, ang atong population as Seventh-day Adventist naanata sa 23,795,185 worldwide. 23,785,195. Ang alanihon daghan. Nganong alanihon daghan man? Kay as of 2024, ang atong population is 8.025 billion. 8 billion and 250 million. You can just imagine what is the bias between 23 million and 8 billion. Mga igsoon, dako kayo nga challenge. If we are claiming to be the truth church, dako kayong challenge mo na ingon si Ellen G. White, not until every one of us will participate in the campaign for souls. The work of God in this earth will never be finished. Dili gyud mahuman mga igsoon. Kaha, no? Munang naatay programa TMI. Unsa kaning TMI? Total Member Involvement. Ngano man nga kinanglan man gyud ang kada usa mag-participate gyud. Ngano man pastor mag-hire na lang ta og 5. Pastor mag-hire na lang tagdaghan pastor. Ngano man gyud nga total member involvement man. Gani ningon siya para nga daghan gyud, pray therefore to the Lord of harvest that He will send forth laborers into His harvest. Pag-ampo kamo sa Ginoo sa alaniyon nga magpadala siya og mga ngani, no? Mga igsoon. Unya kung ikaw motubag niini, you will be the answer to this prayer. Sa una naguna-una manggod ko nga gitawag ko sa Ginoo nga mga pastor or ma-director, kay abi na akong una-una sa una nga mas maayo ko sa uban. Dili diay mga igsoon, as I work along the way, bag-o pa ko nakaingon ko, dili diay. Dili diay nga gitawag ta sa Ginoo tungod kay gikinahanglan ta niya. God's calling of a person is always an act of grace and never a necessity. Kung gitawag ta niya, dili tungod kay gikinahanglan ta niya. Kinsa gud ta nga gikinahanglan niya? We are weak. We are vacillating. No? Mga igsoon. Luya ta. Paling-paling ta. Nganong kinahanglan man ta niya? Ngano dili dayon niya makaya? Nganong gitawag ta niya? Because it is always an act of grace. Tungod gani siyang grasya, na siya rasyon. Nganong gitawag ta niya mga igsoon? Because mission is not what we can do for God. Magisgot ka nitang mission, dili kun unsay atong mahimo para sa ato. I think the last time I was here, 2024, nagisgot ko may tungod sa mission. Nangutana ko sa inyo, what is our mission? Unsa gani atong mission? Unsa gani atong mission? Samar mission. Ay, nitubag niyo, Samar mission. No, dito ko sa Romblon, mugapon lang itubag, Romblon mission. Class, ingon ang estudyante, gipangutana sa teacher, ano ingon ang teacher? Class, our lesson for today is science. Pedro, what is science? Ingon ang estudyante, Ma'am, science is our lesson for today. No? Unsa atong mission? Samar mission. Mission is not what we can do for God. Dili kun unsay atong mahimo para sa Ginoo. But what God can do through us and for us. Unsay mahimo sa Dios pinaagi sa ato ug para sa ato. Kanang duha. Unsay mahimo sa Dios pinaagi sa ato ug para sa ato mga igsoon. Mo nang mission. Unsa man ang scope sa atong mission? Asa kutob. Sa una sa dinhi pa ko ningon ko, kining Samar, third largest island in the Philippines.
Dili lang usa ka mission pwede himon dinhi. Pwede tulo ka mission, pero hangtod karon ang atong kadaghanon sa Samar 9,000 naman. Siguro gihapon yang atong population nag 2 million na kapin. So what is 9,000 against 2 million? Nasa ang ratio is 1:500 siguro o 1:400 ang ratio nato. But pasabot kada usa ka membro sa iglesia sa Samar, sa church, sa mission sa Samar, dapat magdaog og mga 300 ka tawo o magpahibalo sa 300 ka tawo aron mahuman ang trabaho dinhi sa Samar mission. Nya labi na kung dili man tanan ka trabaho. So nag-ana mo kadako ang ratio mga igsoon. Pero hinumdo man nato nga scope, dili pwede nga atong biyaan ng Samar. Tungod kay ang Samar, appeal man din Ingon ni Revelation 7:9. After this I behold and lo a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. But pasabot ang scope is universal. Mga igsoon. Munang iyon ang Ginoo, go ye therefore and teach all nation. Onya, there is urgency. Naay dinalian ini, naay urgency. Before ko nga supposedly mag-start ang atong crusade, nga naa ko is Wednesday. Wala ko kani, tungod kay ako ma-in charge sa ECS. Gikan ko atong dinhi ko, nag-crusade ko dito sa Palanit, sa San Isidro. Pag uli na ako, nakaabot ko sa balay, alas 10 na sa gabi, nakatulog mi alas 11, pagka alas 3 kadlawon, nag-drive ko, gikan sa Cebu, padong dito sa Northern Cebu para tabang sa atong mga earthquake victims dito, mga igsoon. Luoy kayo sila dito. Nangatulog na lang sila sa daplin sa kalsada nga nagputos og plastic. Arang-arang karon kanana sila yung mga trapal. Di ba gisulti nako? Makaingon ta ba nga pag bagyo, bintaha gyud ang mga dato. Di ba gisulti nako? Nga bintaha ang mga dato kay dili man kasulod ang hangin, dili kasulod ang ulan. Bintaha kay ang mga pobre, puyo og nipa, matuklap ang nipa, o di ba mulsunop sa ang tubig sa dingding. Pero pag linog di ay Sir Dani, patas di ay tanan. Kay ang mga dato og mga pobre pareho man naas kalsada ron nagpuyo, nagtentra mga igsoon. Kaya di naman masudlan ang ilang balay kay liki man. Naatay tulo ka church nga badly damaged yun, nga di na pwede simbahan karon dito. Bago lang ko dito mga igsoon. Makita ka luoy kayo ang mga tao dito. Hilak taon sila. Nya mga tao naas daplis kalsada. Pag naimuhunong nga sakinan, dagan dayon muduol dito kay mangayo og hinabang mga igsoon. No, nagreklamo dito. Nami nasaka dito bukid kayo. Bukid kayo nasaka namo, luoy kay sila dito kay ang matagaan naman pirmi ginabang. Kadto ra mang naa sa highway. Katong dito sa sulod dili man sila masulod. Niya mo diri mga daghan tabanganan. Kay sila sa dito bisang pobre sila nag-landslide man. Natabunan man ilang mga balay. Hadlok na sila magpuyo dito. Dito sila sa basketball court. Nag-tent sila, no? Mga igsoon. Nakain ko sunod na kung balik ko dito dalan sila dito mga igsoon og hinabang. Munang Martes nako Thursday nako nakanganhi mga igsoon. There is urgency. Ingon din how then shall they call on him? Unsaon aning mga tawana pagtawag sa ila nga wa man sila nagtuo. Ug unsaon man nila pagtuo nga wa sila makadungog mahitungod kaniya. Ug unsaon man pud nila pagpakadungog kung walay magwali. And how can they hear without a preacher? No, mga igsoon, unsaon man pud pagka naay preacher kung walay gipadala. Mao na siya ang end sa maong teksto mga igsoon. Unsaon pagwali kung walay gipadala mga igsoon. Mao nang ikaw ug ako mahimong tubag nining urgency. Nalibot na nako ni halos ang Pilipinas mga igsoon. All I can hear are excuses. O wala na ako gibutang diha ang mga excuses. Ang akong gibutang question mark na lang. Para nga kamo na lang magunaw na unsa ang posible ninyo nga excuses. Bahala na mo sa inyo excuses. Basta question mark na mo na akong gibutang din ha. Pero hinumduman nato, nga ingon si Jesus, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. No? Mga igsoon. Dili kuno matago kung ikaw ang balag. Pangpangutana, where is the emphasis in our gospel commission?
Asa man ang emphasis sa atong gospel commission sa inyong una-una? Pili aning duha. Everyone must be rich or everyone must go? Asa ani ang emphasis sa atong gospel commission sa mayong balita? Asa man ang emphasis? Everyone must be rich or everyone must go? Ibase nimo dito sa teksto sa Matthew 28:19 ug 20. Asa ang emphasis, si Rudy? Everyone must be rich or everyone must go? Everyone must be rich. Ang inyo, sa inyo? Everyone must go. Naay mga rason. Kung everyone must be rich, or everyone in this world must be rich, or every disciple must make disciples. Base sa Matthew 28:19 ug 20. Niya ang reason. Kung ang atong tumong is reach everyone, accomplished by pastors, elders, and evangelists. Sayon ra kay na imuon sa kay magwali lang, ya dinaghan, pastors lang ug mga evangelist. Ang problema, unsustainable long term. Kay musugot tag sa dili, pila ra man gud ang atong wali nga ginahimo sa usa ka tuig. Unya ang atong pastor sad sa atong district, pila ka bok churches dire? Kini nga district, pila ka churches? Daghan na kayo, no? Alam mo kahit ihap. Na may bago ron, luok, di ba? Di ba, Sir Danny, na may bagong luok. 13? So, 13. No? Mga igsoon, ang ato nga churches, no? Unsustainable long term kay 13 ang atong church, isa raman atong pastor. Unya kita dependent makita sa pastor. Then, pastor, padali mig picture sa among district pastor diya, kaya wala na mi kakita niya. Dito na sa local conference pa ko sa una, may nagsulat nga, pastor, padala imig picture sa among district pastor, kaya wala na mi kakita niya. So, members become spiritually weak and inactive. Siyempre, kung pastor lang sa ligan, na may rason ang ginoo nganong kinahanglan mo apil. No? Tapos, retention becomes a huge challenge. Anong huge challenge ang retention? Crusade lang gud nga crusade karon. Tag 1 week rang crusade. Unya, dito ko sa Palanit. Akong istorya sa inyo. Di ko katuo sa result, mga igsoon. Ang ako rang giampo sa Ginoo kay ingon man dito silang engineer kabaka nga pastor, ang ilararabang groundwork ani kay invitation ra 2 weeks ra daw start invitation. Kung anong nag-crusade man ta diri nga mora man na ang groundwork. Ako na wala ra ko gikuan sila. Tapos sige lang. Wala man ko ga demand og bautismo. Ang importante nga nakawali ta. Pero na dito iliwo man nga kanang nag-dedicate dito, siya nagkuhan dito siya. Nanay gi-prepare daw nga 11 kabuok nga bautismohan na. Ayun ko, sige lang. Panahon niya mag-appeal ko, patindog lang na siya. So, ingon sila, Thursday pa, Pastor, magkuha na tag-desisyon. Ko, ayaw, unfair kayo na. Usara kasi mana itong crusade. Thursday, kuhaan na nato sila og decision. Unfair kayo na sa mga namati. Kaya pagod na kumplito ilang nahibawan. Magkuha na sila. Ko, ayaw. So, ko nagkuha decision. Pagka-birnis, wag apong nakuha. Niingon na nag-iunang, ano, manis pastor, nga man nagkuha decision. Nga Friday na. Dapat nagkuha na. Yung kinako, ay, ako'y bahala na. Lindo ko. Kung mga kaigsonan, kining tanan karon nga nanambong din gi-invite mo na mo ugma. Dinhirata man iud to. Dinhirata man iug tugma. 8:30 magsugod ang atong program. Mga igsuon pagkaugma. Tanan nga nagtambong. Nang kada kay first time na ako nag-crusade nga mag-una ang attend kaysa ako. Pag-abot na mo dito kay 15 kilometers man ang Palanit gikan San Isidro man ko nagpuyo. Pag-abot dito, puno ng lingkuranan. Whole week gina. Wala ginay pag-ubos sa atindis. Hangtod pagkaugma. Tanan nga nag-attend sa crusade. Naapod pagkasabado mga igsoon. Mga igsoon. Daghan kay dito mga tao. Ang naglingkod sa mga lingkuranan, mga non-Adventist. Akong topic, last mga igsoon, is baptism. Wala na ko inayin lang ko, Ginoo, tagay lang ko kanang usa lang kabuk tao nga gatambong dinhi nga mudawat kanang timaan nga dunay epekto ang imong mensahe sa ilang kinabuhi. Mo tindog nga
kuan. Kaya wala man dito nag-groundwork lagi. So, pag appeal na nako, ayun ko, mga igsoon, dili na nato mahibaluan ang mga sunod nga oras sa atong kinabuhi. Nakita na ninyo ang mga timaan sa dulo ng pagbalik sino. Kita nyo, linog, hantod karon. Yan ako, ang linog sa Cebu, hangtod karon. Nag 12,000 aftershocks na. Niadtong nibiya ko, niadtong Martes, nag-aftershock pa, alas 10 sa buntag. Usog yapon, no? Mga igsoon. Yan ako, wala na ta kasiguro sa masunod nga ito sa ito kinabuhi. Busa, kung gibati ninyo nga gitawag mo sa Ginoo karon, ayaw mo pagdawat og relihiyon. Dawatan ninyo si Kristo. Kaya kung si Kristo inyong dawaton, dili gyud mo masayop. Mga igsoon. Tindog na tong giasayan daan nga mo tindog. Pagkataod-taod mga igsoon, naay lulo nga ni tindog. Tiguang na. Kato siya, di ganito magpataas og kamot. Kada di magpataas kamot. Hing tindog. Adto sa tubangan ko. Anhi din tubangan. Tindog ang asawa, tiguang sad. Tindog. Tindog ang anak. Tindog ang mga anak sa anak. Mga apo, mga igsoon. Usa ka pamilya. Mga igsoon. Gika na to, tindog. Abi ninyo, mga 90% sa nagtambong, nagtindog, mga igsoon. No? Nagtindog. Nakaingon ko, sa manigino, imo gining kuan sila, gitawag ginimo ni sila. Naingon si Engineer Kabakang, pastor, kay mga sobra man 50 nagtindog. May lang pastor, ug naay katunga na mo pabilin, okay na kayo. Magpabautismo yun. Pero abi ninyo mga igsoon, pagkahapon, ang nabautismohan yun, 44 kabuok mga igsoon. No? Mga mama, mga papa, mga lula, dito mga igsoon. Nidool si Sister Abiner sa ako. Ninyo, pastor, nanindog akong balahibo, pastor. Di ko katuo. Kanang mga nanindog, ako ng mga kaila. Mga kahi kay na, mga prejudice kay na, mga devoted na Roman Catholic. Nakaingon ko, basta sa Ginoo, wala agi imposible, mga igsoon. Retention becomes a huge challenge. Unsay ni sunod sa akong nauna, nakaingon ko, usa ka semana nga wali, 44 kabuk nagpabautismo, unsaon pag-atiman. Mauna siya nga atong problema, mga igsoon. Ya kita ra ba, pagtawag na sa mga ngalan, Rodi Tapaya, kinsay mo uyon, nga dawaton nato siya. Tanan ra bagid ta magpataas dayon nga dawaton. Kaya kinsa may mo baliban, dawaton man ginato. Pero ang pangutana, kinsay mo atiman. Unta pagtawag, Rudy Tapaya, bagong nabautismuhan. Kinsa nga care group ang mag-atiman ani na untay address mga igsoon. Mauna nga atong challenge karon. Bautismo kay year of evangelism. Ang pangutana sige bautismuhan, pila ang nabilin. Ha? Retentions become a huge challenge. Public meetings will not always be possible or effective due to political and cultural climate. Mga igsoon. Mao to'y challenge kung reach everyone atong goal. Pero kung everyone must go, no, mga igsoon, high retention rate. Nganong high retention rate? Mga igsoon, naay mission nga nag-moratorium, walay crusade, care group lang ang nagtrabaho, mga igsoon. Si Pastor Diaz ang ilang presidente. Sa diha nga ka-crusade sila, daghan ilang baptism. Daghan kay ilang baptism, pero ang retention rate only 40%. Sa kagatos nga nabautismuhan, 40 ra ang nabilin. Pero sa diha nga care group ang nagtrabaho, walay crusade, care group lang nag-atiman sa mga tao, di Bible studyan, nabautismuhan, dili pareho kadagan, pero daghan gyapon, pero dili pareho kadagan sa crusade, pero ang retention rate 92%. Mga igsoon. High retention rate. Members spiritually grow strong. Musugot mo sa dili. Kung ma-appeal mo sa pagtrabaho, ma-appeal yun mo kaligon, mga igsoon. Members are not idle. So fewer conflicts. Dili manggod magpundo lang ang mga membro. Unya, minus ang away-away. Kikinsa may makaunang-unag away nga, gabiin naman mo uli. Di ba? The value of a soul is fully realized only by those who have given birth. Kaya ang bilis sa kakalag, ma-realize lang na kung kinsay ng anak-anak. Siyempre, kung imo ng anak,
di gid ka musugot nga bisan pagbayran ka og 100 million, di gid ka musugot nga patyo na sa tao. Ngano man? Dako nagbili kay imo man ang anak. Mausad sa baptism mga igsoon. Kung ikaw ang nangabudlay niya na, kung ikaw ang nagtrabaho para nga magpabautismo na, bililhon kayo na sa imo. Dili na imo na tugutan nga mawala na siya. Ngano nga daghan nga wala? Kay wala man tay pakabana kung mawala na sila. Kay dili man kita ang hago sa ila. Pero kung kita gyud maghago mga igsoon, ma-realize kini mo unsa ka importante. One-to-one mentoring becomes a natural church life. Ingon si Ellen G. White, every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. No? Unsa man atong focus mga igsoon sa disciple making? Developing worshipers or developing self-denying workers? Unsa may atong target diay? Mag-develop og worshiper, manimbahay, or mag-develop og self-denying workers? Asa man ani? Self-denying workers. Our aim is not to fill this church, but to fill heaven. Mga igsoon. Busa nagkinanglan ta og daghan nga mga magbubuhat. Ang atong method, maong pagbautismo sa ila, tudluan sila, human sila mabautismohan, nga maglakaw sila, pariyo na kang Kristo. O gunya, tudluan sila sa iya nga dalan, mga igsoon, pamaagi. This is a life-on-life investment. Nga ikaw, naka-appeal ka, pinaagi sa pag-atiman, sa mga tao nga nagdawat kaniya, aron magligon, o maadto sa langit. No? So, success is measured by the number of workers, mga igsoon. Ikaduha, ingon ni, the real character of the church is measured not by the names enrolled on her books. Unsa kuno? Ang kalampusan sa usa ka iglesia dili masukod dinha sa kadaghanon sa mga membro ngalan nga nasulat sa iyang libro. Pila ang membro ani nga iglesia? Inside church clerk. Inside church clerk diri. Wala diri? Inside church clerk. Pila? 300 plus ang active. Pero ang appeal ang inactive, mga 500. Imutang talang 300. Kuwaon ta na lang ng plus. Pero di ay sa, kayo sa'y proud man kayo tanga, daghang kayo media, daghang kayo membro. The real character of the church is measured not by the names enrolled in her books, but by the numbers of her persevering, faithful workers. Asa daw gisukod? Ginasukod dili sa kadaghanon sa membro, kundili pila diha ang nagatrabaho. 20 rang membro sa iglesia, tanan nagbuhat, pagmantala sa mayong balita, mas advantage na siya kaysa 1,000 ang membro, 5 ra ang nagtrabaho. No? Mga igsoon. So, muna sa importante, the number of baptism does not determine success. Kundili, the number of workers determine success. Dili day sa kadaghanon. Last na ko nga wali dinhi sa Kalbayog, ang baptism ato 160. Diba, Sir Danny? 160. First time sa tuna ko nag-crusade nga halos tanan nga mga nagtambong dinhi. Nag-decide nga magpabaptize. Unya pagka next Sabat na ito, nagbaptize pa, busa 180. Lipay kayo ang atong sponsor, nga taga-Amerika. Lipay kayo sila. No? Mga igsoon. Pero dili day diha, ma-determine ang success sa number of baptism, but by the number of workers. No? Personal work is the priority. Nganong personal is priority man mga igsoon? Because this was Christ's method. Ako, ikaw, na reason mga igsoon, nganong kinanglan, gid ta mag-appeal. Based on an ongoing process, Christ's method. Ikatulo mga igsoon, method man to. Dinita sa reason, nganong kinanglan man ta, nga mo appeal kada usa. And this requires boldness. Ambot kung nasulti na ako ni atong Sabado anniversary din nga dunay duha ka grupo sa timaan. 2 groups of sign that should happen together. Duha ka timaan, grupo sa timaan, nga mahitabo, dungan sila, sa di pa mobalik ang Ginoo. Unsa man siya?
a world falling dramatically for destruction, and a church rising powerfully for mission. Timanin nyo ni. Duha ka timan. Sa una magud nagtuo ko nga ang timaan ra, kadturang gutom, gubat, kamatay, linog, no? Abi na kog maura na siyang timaan nga, mubalik ng Ginoo. Naaday lain nga grupo sa timaan. Ang una nga timaan, a world falling dramatically for destruction, tungod kay mga kalamidad, o mga gubat, o niya a church rising powerfully for mission. Unsa man siyang pasabot? Di ba kanunay nako ni ginang pangutana? Pwede ba luwason sa Dios ang makasasala nga di ta motabang? Pwede ba? Pwede ba luwason sa Dios ang mga makasasala nga di ta motabang? Pwede ba dili? Ha? Pwede dili? Kinsa ingon nga pwede pataas ang gamot? Dili mo. Kinsa ingon nga pwede? Kinsa ingon nga di? As always, dagan gina-boycott. Mga igsoon. Klaro kay si Ellen G. White, Desire of Ages, page 142. God collaborates His object in saving sinners without a raid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. In order for us to enter His joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in their labors for their redemption. God could have reached His object in saving sinners without a raid. Pwede niya maabot ang iyang tuyo nga luwason ang makasasala nga dili ta motabang. But in order for us to develop a character like Christ, aron kita makaugban og kinaiya sama kang Kristo, we must unsa kuno? Share in His work. Dapat makigbahin kita. Naaday dinhi. Nganong kinahanglan manggita makigbahin? Aron kuno unsa kuno? Makadevelop ta og kinaiya sama kang Kristo. In order for us to enter this joy, the joy of seeing souls redeemed by sacrifice, we must participate in their labors for their redemption. Mga igsoon. Kaya kada dayta sa buhat, magbuutan dayta. Di ba buutan kita basta na crusade? Di ba buutan kita? Lingkod sa diri, lingkod eh. Niya, pagbautismo na, kanang magbautismo na, niya maglinya na, kay kalabi na mga filosipan, maglinya na, daghan kay ko, niya, daghan kay linya, niya, muapil og linya ang bautismo na, uy, ayaw na mong linya, diyara mo, kay tagaan na mo diag pagkaon. Pero pagkadugay na, sikuan mo pa kay, pasagdi na, tiguang na na. Manang tinuod mga igsoon. Buutan kay ta, basta na ay mga crusade. Naganin ang utana sa ako nga, Pastor, nga naman nga pag-crusade lagi, manghatag manggig ka og sardinas. Mga tagka og sardinas. Nya imong ihatag ra ba kay 555. Siyempre, kay tirahon man nato sila sa 666. So, unahan nato og 555. Pero di na tinuod mga igsoon. Kagabi nagpalit ko og planggana dito sa Gaisano, kagahapon. Nang dagko gid kay nga planggana. Dagko nga planggana. Kay anang panghatag nako sa akong question and answer. Kay bisan inana nga paagi mga igsoon, lipay kay matunag dito. Murag excited siya gid unta ang makatubag ba. Nya na sense ginako nga gusto gid siya nga motubag basig kinahanglan gid kayo niya ang planggana. Kasi di man gid maong iyang tubag. Akong gitagaan gid siya clue kadugayan na kamo siya politics. Ako ding gihatag sa iya dito mga igsoon, lipayag na. Yes, lipay gid kay siya. Nakaingon ko nindot gid kayo no mga igsoon. So nakita ninyo, importante kayo nga mag-apil ta sa buhat kay makadevelop kun dag kiniya ang Kristo. Ngano man mga igsoon, tanawan ninyo ang premise. Ngano? When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Mga igsoon. Nga samtang ang kalibutan nagkaguba, world falling dramatically for destruction, ang iyang iglesia dapat mutindog, rising powerfully for mission. Kaya kini silang duwagi kinahanglan. Nga samtang kini mga tao wala pa kay balos kamaturan niya, gakagunob naman ang kalibutan, dapat ang iglesia niya musulti sa ila.
nga bisan mamatay sila kay tungod sa gira, mamatay sila tungod sa mga kalamidad, at least nakahibalo sila sa kamatuoran. Unya at the same time sad ang iyang mga tao makaugmad og kinaiya. Kay di man mo balik ang Ginoo hangtod nga ang iyang kinaiya ni Kristo will be perfectly reproduced in His people. No, mga igsoon. The world falling dramatically for destruction, samtang gakaguba ang kalibutan, gutom, gubat, kamatay, linog, baha, lunop, mga igsoon. Ang iyang iglesia dapat mutindog o magminsahe, luwason ang uban, o iyang kaugalingon, ginaluwasan niya, mga igsoon. Nakita ninyo? Ang logic, ang arrangement sa reason, ngano nga kinanglan mo apil ta sa buhat? Tungod kay gusto ang Ginoo, nasa di pa siya mo balik, ang iyang iglesia mismo, makadevelop og kinaiya sama kang Kristo. O ingon siya ni Ellen G. White, sa last nga, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Normal naman tong timaan para sa mga dili tumutuo. Normal naman tong gutom, gubat, kamatay, linog, mga balatian. Normal to mga igsoon gisulti niya. Pero ang usa ka grupo sa timaan na kinanglan ang iyang mga tao makadevelop og kinaiya sama kang Kristo, mga igsoon. No? Kaya dili man niya pwede dalon dito ang mga makasasala sa langit. Dili niya pwede dalon ang mga palaaway dito sa langit. Ang mga nag-away, dili niya pwede dalon dito sa langit. Kay basig magsilingan sila dito. So kung magsilingan sila dito, pagkabuntag, pagmata, pag-abri sa puwertahan, uy, naday ka. Ikaw nga, naday ka. May kay nalangit ka. Sa asay langit, impyerno man eh. No? No? Hindi bang gidalon sa Ginoo ang mga nag-away dito? So kinanglan yun mga igsoon nga, as a church, we have to rise powerfully for mission. Individually, we must participate in their labors for their redemption. Kaya nga no, gusto sa Ginoo makaugmad ta kaniya sama kang Kristo. Why? Because when the character of Christ will be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Balikon ako, daan na ng istorya nga, Jesus is coming, are you ready? Mga igsoon, daan na siya. Ang bago karon, Jesus is ready. Are you coming? Mga igsoon. Ug mahimo ni pinaagi sa pagtindog kauban sa iglesia, alang sa pagpaybalo sa uban sa mayong balita. And that is my prayer. Anywhere with Jesus. Adventist Hymnal, hymn number 3.
Dagang salamat Ginoo sa kaygayonan sa pagsimba kanimo nining adlaw ipapahulay. Salamat usab sa imong pagpahinumdom sa buluhaton nga imong gisangon sa iglesia o sa matag abaga namo ug kini Ginoo mao ang kondisyon sa imong pagbalik ug unya dalhon mo na kami ninang bagong langit ug bagong yuta nga imong giandam. Andama kini nga iglesia Ginoo nga walay usa kanila nga mabilin kundi kining tanan magapuyo yan ang punoy-anan nga imong giandam. Hinaot nga ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo karong adlaw imong balaan nga espiritu magagiya nga dili kami makahimo og paglapas sa kabalaan sa adlaw nga ipapahulay. Pasaylo akam Ginoo sa among mga sala. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Signs of the end are fast moving. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus lives on? Sword and by His power, by His grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast moving in. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus lives? Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath, everyone.